Hello mga Mima! For today's video ay samahi ho ulit ninyo kami. Mapunta nga ni ho pala kami ulit sa bundok at manguha ho kami ng mga anik-anik doon. Sadya nga ni hong napakainip na sa bahay. Tapos kainit pa. Igi din ni sa gubat at kahit garning kasagting ang init ay presko pa rin ang hangin. Di gaya sa bahay, ikay may electric pa na may pamaypay pa. Tapos ikay mapapagastos pa sa pagbili ng yelo, juice o kaya naman ay halo-halo para lang maigsan yung init. Talagang sa panahon natin ngayon ay sobra kainit na eh. Miski itutok mo ang electric pan sa iyo, ay ang inabuga namang hangin ay pagkainit din. Hindi na nga ni ho makatulog sa tanghali, gawa ng pakiramdam ko yung yero ay nakadikit na sa mukha ko sa sobrang init. Ka-OA. Bukod ho sa biro ay talagang ang panahon natin ay sobra ng pagkainit ngayon. Paano ho tayo kinukulang na sa puno? Tapos sunog pa ng sunog ng mga plastik. Dagdag pa yung mga usok na galing sa mga pabrika. At iba't ibang pagawaan na nagabuga ng usok. So ari nga at kami natawid na ng ilog. Maliit pa rin ang ilog kahit lagi nang naulan do sa hulo. At ari nga ni ang aking beshi, dala-dala ang kanyang lawis. Ang aking beshi na hindi rin natatali sa bahay. Gusto lagi paparini sa gubat. Gawa ng dini daw sa gubat ay priskong ang hangin. Mas gusto niya pa daw dini magtambay kaysa daw sa kanilang bahay. Gawa ng gulpi ang init nga ni. Hindi daw niya kayang tagalan ng init doon. Ari nga at naandini na kami sa taniman ng kamote. Kami nga ni ay natatakot diyan sa bakan na iyan at para sige. bagang masugod. Subukan mo. Nakabidyo ka. Gusto mo. Patulpo ka namin. Subukan nyo. Sige. At naandini na nga ni ho pala kami sa langkaan. Naamoy nga ni ho pala ng aking kasama na si Rose na amoy hinog na daw. Kaya nung amin nga hong puntahan, abay hinog na nga ni. At nung amin pagkakuha ho, ay diyan ho lumagpak sa pulasi. Yan nga ni ho pala ay patay na ilog. Marami ho diyang nakatirang tulya, paros at saka ho mga suso. Sa ngayon ho, mababaw ho ang tubig diyan. Gawa ng nagtagtuyot ho eh. Pero pag nagtag-ulanin na ho, yan ho ay mabalik sa dati. Yan ho ay malalim uli. Ari nga ho, inaahon ko din sa putikan aring aming nakuhang langka. Ay naku, sobrang putikin. Kami ho'y nag-aalinlangan ho diyan kung kukunin pabaga ho namin. Gawa ng sobrang ani ho kaputik. Pero tinaga ko ho yung dalhin diyan sa tabi. Gawa ng sayang din ho yan. Tapos kami ho ay namumroblema pa kung paano namin alinisan iyan. Ay wala naman ho kaming makitang malinis na tubig din eh. Kaya kami ho ay parang napapaisip na talaga diyan na iwanan na lang yan dyan. Pero dahil ho ayaw naming nababaliwala yung pinaghirapan namin. Kaya are, binuhat namin. Grabe nga ni hong bigat ng langka na yan, kaya kami nahirapan ho talaga ni Rose. Kung siguro ho are ititimbangin, baka ho are nasa 30 kilos. Gawa ng parang mas mabigat pa ho kasi siya dun sa 25 kilos na bigas eh. Bago dalawa pa kaming nagabuhat. Sobrang manhid na nga ni ho ng aming kamay diyan. Pero hindi ho kami nasuko. Mapahinga lang ho kami ng saglit bago ayun, mabuhat na ho ulit kami. Nag-shortcut nga ni ho pala kami diyan. Tapos hindi ho namin akalain na may tanim ho diyang kalabasa. Kaya ho talagang nahirapan kami dalawa ni Rose dyan kasi kailangan naming iwasan yung mga tanim. Kung kanino man hong kalabasahan na rin, ako pasensya na ho kayo. Hindi ho namin sinasadya. Gusto lang ho namin kumain ng langka. At dahil ho sa aming pagtsatsagaan ni Rose, ho at malapit na kami sa tabing daan. At sa wakas ay natatanaw na namin ang pangpang ng ilog. Malapit na, konti na lang. Buti na lang talaga at masipag at matyaga rin si Rose. Kung hindi, nako, baka kami isang oras na wala pa diyan. Kahit sobrang sakit na talaga ng aming kamay diyan, namamanhid na. Pero tuloy-tuloy pa rin kami. Daig pa namin ang nagalihi ay. Are nga at kakaunti na lang talaga. Malapit na kami. Ilang minuto na lang, makakaraos na rin kami. Grabe talaga ang paghihirap na dinanas namin din sa langkang area. Iba-iba talaga pag tinatawag ng kasibaan. Lahat ay hahamakin, matikman ka laang. Fast forward nga niho at are na nga. Matapos ho naming linisan ay pinutol na ho agad namin. Para malaman ho kung sulit bagay yung pagod namin. At ayan nga ni ho mga Mima. Napaka-juicy at napaka-yummy na rin lang na are. Sobra katamis. Ramdam ko'y wala na yung ngimay ng kamay ko ay. Meron ho siyang kaunting sira pero mas marami pa rin ho kaming magandang nakuha.
Yung iba ho ay kinain namin diyan. Tapos yung iba naman ho ay inuwi ho namin. Masarap ho yung matamisin o kaya naman ho ay lahok sa bilo-bilo o kaya dun sa ginataang hinog na saging. Masarap din ho iyan ilahok sa turon. Naalala ko lang ho nung kami ay nasa syudad pa. Kami ho ay napaibig magluto ng bilo-bilo. Kasagsagan ho iyon ng aking paglilihi. Kaya ho ako ay nagbigay ng 100 sa aking hipag at ako ay nagpabili ho niyan langka. At ilalahok ho namin doon sa bilo-bilo. Aba, ay kamahal ng presyo. Hindi naman ho ganun kalaki yung nabili ng aking hipag. Aba, ay nagulat ako. Kaliit-liit naman ay 95 na agad. Pero dahil nga ni ho, lihing-lihi ako noon, ay di, bili pa din. Fast forward nga ni ho, ari namang antipolo ang nilantakan namin. Sa iba ho, ang tawag ho din nila ay gumihan. Dini naman ho sa amin ay antipolo. Pero mas madalas ho ay uloy. Ang laman ho niyan ay parang mga cotton balls. Matamis ho ang lasa niyan tapos malinamnam. Yan po mga bilog-bilog na puti na yan ay may kanya-kanya pong buto sa loob. Masarap ho iyon isangag. Parang lasang mani. Paborito ko ho iyan mula pa nung bata pa ho ako. Lagi ho kaming nangunguha ng mga pinsan ko. At arehong tanim na are ay red rice o kamoros ho kung tawagin. Masarap po ang bigas niyan, malagkit tapos mabango po yan. Iyan ho ay mataas ang puno. Di gaya ng mga palay na nakikita natin sa mga palayan. So areho at kami pa uwi na. Kami ho'y napadaan ho uli din sa may papayahan. At nanguha ho ulit kami na ring ang palayan ligaw. Gawa ho nang may nag-request po sa akin beshi at napapaibig hong maggata na re. Masarap ho talaga pag ginatan are tapos alahukan ho ng tulingan. Aba, ang sarap na ho ng kain. Are ho ay safe gawa ng wala ho aring insecticide o kaya ho ay pesticide. So hanggang dito na lang ho ang aking video. Salamat ho sa panonood. God bless ho.